Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Naging produktibo ang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Timor-Leste President Jose Ramos Horta sa state visit nito sa bansa. Kabilang sa natalakay nila ang ilang usapin na kapwa mahalaga sa dalawang bansa, gaya ng political cooperation. Napag-usapan din ang pagbuo ng bilateral social security agreement para naman sa kaligtasan ng mga profesional na nagtatrabaho sa parehong bansa at pagpapalakas pa ng educational cooperation sa higher education institutions. Ibinahagi rin ni Pangulong Marcos ang mungkahin ng Timorese President na magagamit ng Pilipinas kaugnay sa mga hamon sa teritoryo partikular sa West Philippine Sea. That is with gratitude that we also have received the expressions of support from the President for the Philippines in terms of the rules, our adherence to a rules-based international law, to UNCLOS, and of all the different issues that we are facing, geopolitical issues that we are facing around the world. Once again, the experience of the President has shown what the Philippines can do to further our discussion and our argument as to the continued adherence of all parties to a rules-based system and international law. Kinilala ng Department of Agriculture ang naging ambag ng sektor ng agrikultura sa paglago ng ekonomiya. Nakapagtala ang Philippine Statistics Authority ng 5.9% na economic growth sa third quarter ng taon. Lumalabas na 0.08 na puntos ang naging ambag dito ng agrikultura matapos makapagtala ng 0.9% na paglago sa ikatlong quarter. Pero ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, dapat pang palakasin ang produksyon para lumaki pa ang kontribusyon ng sektor sa Gross Domestic Product o GDP. Malaki raw kasi ang papel ng agrikultura, hindi lang sa pagtitiyak ng supply ng pagkain sa bansa, kundi maging sa pagbibigay ng trabaho at pag-angat ng maraming Pilipino mula sa kahirapan. Dagdag pa ng kalihim, dapat maghanda ang buong kagawaran para tsaking mas marami ang aanihin sa mga sakahan, hayupan at palaisdaan habang isinusulong ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing makabago ang sektor. Ito ay ang sumunod sa nanalo sa botohan. Bukod pa sa 10, may 11 pa na nadiskwalipika rin ng COMELEC pero hindi sila nanalo. Sa ngayon, may ilang mga nakabinbin pang mga kaso ang dinudulog ng COMELEC Unbank para sa BSKE. Matatanda ang 101 ang kabuang bilang ng pansamantala munang sinuspinde ang pagpoproklama dahil sa isinampang disqualification cases. Samantala sa Las Piñas City ay nakapag-oath-taking na ang mga nanalong kandidato sa BSKE. Pinagunahan ng lokal na pamahalaan ang kanilang panunumpa. Bawat isang kandidato nangako ng magaganda at bagong proyekto para sa kanilang mga nasasakupan. Ang barangay po ay ilalapit namin sa mga taong bayan at sila po ay aakaya namin upang kami po ay matulungan maisalunsad ang mga programa na aming naiplano para sa aming barangay. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media accounts. Ako po si Dominic Almelor. Magandang hapon.